Okay po. Good afternoon. So yung lesson po natin today is all about graphing rational functions, which is lesson 8 na po tayo. Okay, so ayan po, graphing rational functions. So gagamitan na po natin to ng Cartesian coordinate plane. So ito po, we have to define these terms. Yung pong una natin is domain. So what is the domain? The domain of a function f of x is the set of all values of x variable can take. So kapag ka po sinabi nating domain, katulad po ng kanta natin, the set of inputs is the domain. Okay po, so ayan po yung domain po natin. So yung the set of inputs po natin or yung value po ng x ay yung tinatawag nating domain. And we have the range. The range of a function is the set of all values that f of x or y can take, which is dependent on the x values that you plug in or substitute to the function. So before mo po makuha yung value ng range, syempre po, yung pong pinalit mong value ng x, dun mo pa lang po makukuha yung value ng x or ng range po natin. And then, we have here zeros of a function are the values of x that makes the function equal to 0. These are also the x-intercepts of a given function. So kapag ka po sinabi nating 0, yung pong function natin ay equate lang po natin sa 0. Yung pong numerator niya. And then, these are also called, yung zeros po ay also the x-intercept of a given function. So, it's either zeros po siya or x-intercept. Then we have the y-intercept of a function, which is found when you set the value of x to 0. Okay. So, yung pong value naman po ng x, yung gagawin mong 0. So, we have this example para po mas matutunan po natin or mas maintindihan po natin yung mga terms po na yon. Example 1. Consider the function f of x equals 2x plus 4 over 6x minus 12. Ang pinapahanap po sa atin ay find its domain and intercepts. Pagka sinabi po natin intercepts, we have the x and y intercept. Okay, now, sa A po, para mahanap po natin yung domain, sabi po, write an expression where the denominator is not equal to 0. Kasi po, bakit kaya is not equal to 0 yung denominator? Kasi ang iniiwasan po natin kapag may fraction po tayo or etong rational function po natin, bawal pong maging 0 yung denominator dahil magiging undefined po siya. Ngayon, para po mahanap po natin yung domain or yung pinakasakop po ng domain natin, yung solution set ng domain natin, we have to write an expression where the denominator is not equal to 0. Okay, so nasan po yung denominator? Taas o baba? So yung denominator po is nasa baba, which is 6x minus 12. So ganun po, sulat nyo lang po yon. Then is not equal to 0. So lagyan nyo lang po ng symbol na is not equal to. Then ang next po na gagawin, same lang po ng pagsosolve natin for the value of x. Ito pong negative 12, lipat mo po dito sa kanan or lipat mo sa isang side para po magkakasama ang mga numbers. So kung negative 12 siya kanina, lumipat po siya ng symbol natin, o symbol na lang po yan, unequal symbol. So magiging positive 12 na po siya. At yung 6x hindi naman po lumipat kaya positive 6x pa rin po siya. Then ang next po na gagawin natin, since may number po yung variable natin na 6x, we have to divide both sides by 6. So, cancel na po ito. 6 divided by 6 is 1. So, matitira po dito sa kaliwa ay x is not equal to, and 12 divided by 6 is 2. Kaya, x should not be equal to 2. So, ang solution set po natin for our domain is the set of all real numbers. X is the set of all real numbers such that, yung pong bar na yon ay binabasa po as such that x is not equal to 2. So, ayan po ibasa dyan, nakasulat na po.
X is a set of real numbers such that X is not equal to 2. So, yung pong bar, such that po yun. And then, ito pong R na to, na parang nakadouble po yung pagkakasulat, real numbers po. And yung parang letter E, set po yung basa doon. So, ganyan po yung gagawin nyo to find the domain. So, nakuha na po natin yung letter A. May sagot na po tayo sa letter A. Then, sa letter B naman po yung sasagutan natin. Intercepts. So, we have to find the X and Y intercept po. Ano pong sabi kanina dun sa definition ng X-intercept? Sabi po dyan, doon sa kanina, set the numerator equal to 0 and solve for the value of X. So, dun po sa given po natin, kung sa domain po ang ginagamit ay yung denominator at not equal to 0 po natin siya, ngayon naman po ang gagamitin natin ay yung numerator naman po sa pagkuha ng x-intercept. So we have 2x plus 4. Ayun po yung numerator po natin. Ngayon, equate mo daw sa 0 or equal to 0 mo siya. Then solve for the value of x, si positive 4, lipat mo lang po dito sa kanan, magiging siyang negative 4. Kung kanina po positive, magiging negative kapag ka po lumipat ng symbol. Okay, then we have to divide both sides by 2. Kasi po, kung saan or ano po yung number na katabi ng letter natin, doon po natin siya i-divide. So we have 2x divided by 2. Cancel po yung 2. Ang maiiwan po dyan ay x. And then, negative 4 divided by 2 is negative 2. So, any number, pagka po nagdi-divide ka, kahit anong number po, negative divided by positive is negative. Positive divided by negative is negative. Basta po magkaiba ng sign, automatic negative kapag ka nagdi-divide. Kapag ka naman pareha sila ng sign, automatic positive kapag ka nagdi-divide. Okay. So, yan po yung x-intercept. Dito naman po tayo sa y-intercept. Ang sabi po kanina sa y-intercept, ang gagawin po natin sa value ng x, substitute po natin ng 0. So, replace the value of x to 0. So, ito po yung given natin na rational function. Copy mo po yan. Sulat mo po yung given. And then, ang next po na gagawin, lahat po ng value ng x, palitan po natin as 0. So, 2, ito po yung x, 2 times 0 plus 4. Ayan po. Then, over 6, copy. Then, yung x po natin times 0 minus 12. Copy po ulit. Next naman po, simplify po natin. 2 times 0 is 0 plus 4. Yan po. And 6 times 0 is 0 minus 12. Ngayon, kung mapapansin nyo po, dapat i-leave po natin yung sign. Parang mawawala lang po yung sa unahan dito, 0. So, positive 4 po over negative 12. And kapag ka po sinimplify po natin yan, we have 1 over negative 3 or negative 1/3. Ngayon, ang plot po nito, ang point po nito ay from 0 kasi ang pinalit po natin sa value ng x ay 0. And then yung nakuha po nating value ay 1 over negative 3. So ayan po yung x-intercept, yung y-intercept po natin rather. So kapag pinlat po natin to, makikita mo na nakatuntong po siya sa y-intercept. Ito naman pong isa, idagdag ko lang po, since ang value po natin dito ng y ay nakaset to 0, so ang x po natin dito, ang points po kasi natin ay given by x and y, right? So, ang x po natin dito, yung na-solve natin, negative 2. Ang value po ng y natin dahil naka-equate po siya sa 0, 0 po yung value ng y. Kapag ka x-intercept, ang may value ay yung x. Kapag ka y-intercept, ang may value ay yung y. Okay? Gets nyo po yan? Para po maiplot po natin siya at eto pong x-intercept nakatungtong sa x-axis at yung y-intercept po natin nakatungtong sa y-axis. So, ganun po yung pagsosolve po ng domain tsaka po ng x and y intercept. Then we have the horizontal and vertical asymptote. Kasi po, kailangan natin ito sa pag-graph po ng
ng rational functions po natin. So, eto daw po kasi yung pinakamasakit, yung mga asymptote. Bakit po kaya? So, okay, what is an asymptote? An asymptote is a line, usually graphed as dash line. Ayan po ha, nakasulat na. Na kapag ka-asymptote po, ginagraph po natin siya as dash line. So, putol-putol po siya. Ayun po yung dash line. So, putol-putol po yung linya po natin. That the graph of the function gets closer and closer to, but will never meet together. So, yan po. Nagiging close na close po sila, pero hindi po sila magmi-meet. So, yun daw po yung asymptote po natin. Ngayon, meron po tayong iba't ibang klase ng asymptote. We have the vertical asymptote. So, eto po yun, yung naka-red, patayo po. Yung naka-dash po siya, di ba? So, yung nakatayo. Then, we have the horizontal asymptote. Ito po ulit na red, naka-dash po siya, yung nakapahiga. Then, yung next po natin is the slant or oblique asymptote, yung pong nakaslant. Nakatagilid po siya. Okay? Yung red po. So, yung red po yung mga asymptote at yung blue po dito sa drawing ay yung graph po ng rational functions po natin. Okay. Okay, yung vertical asymptote. What is a vertical asymptote? So, syempre, kung vertical asymptote, nakapatayo po yan. These are vertical lines that corresponds to the zeros of the denominator of the given rational function. This line is parallel to or within the y-axis of the Cartesian plane. So, eto po yung example niya. Kung eto po yung graph natin, baguhin ko lang yung color. Kung eto po yung graph, Cartesian plane po natin, we have the y-axis and the x-axis. Eto daw pong dash line na to, ayan yung vertical asymptote. Ngayon, pwede daw pong parallel po siya. Parallel po siya kay y-axis. Ito po kasi siya, di ba? Then, ito po yung y-axis po natin, itong blue. So, parallel po siya dyan. Or within the y-axis, pwede pong dito mismo siya nakalinya sa y-axis po natin ng Cartesian plane. So, pwede pong maging ganyan yung vertical asymptote po natin. The next naman po, ayan, example. Find the vertical asymptote of the function f of x equals 1 over x. Ayan. So, ang sabi po kasi kanina, these lines corresponds to the zeros of the denominator. So, meaning, kung ano po yung denominator mo dito sa given na function natin or rational function, equate lang po natin yan sa 0. Pero ang una po natin gagawin ay i-reduce po natin yung rational function natin to its simplest form by getting the factors of the numerator and denominator and cancel all the same factors. Pero since ang given po natin ay 1 over x na, nakasimplify na po yan. So, ang next po natin gagawin, equate na lang po natin sa 0 yung denominator po natin. Okay. So, pwede na po natin skip yung step 1. So, yung denominator po natin dyan ay x. Equate daw po natin sa 0. So, we have, ayan po, yung denominator is x. Equate natin sa 0. Ang value po ay x equals 0. Meaning, nandiyan po nakatungtong si vertical asymptote sa x equals 0. So, kung meron po tayong Cartesian plane, say for instance, we have here the Cartesian plane. Sabi niya, x equals 0. And nandito po yung 0. Tapos, sabi niya po vertical. Meaning, ang asymptote po natin doon or vertical asymptote nandito po mismo sa y-axis. Within the y-axis po talaga siya. Kasi 0. Nandiyan po yung 0. Ngayon, na next po natin gagawin, determine the numbers that can be seen to the left and the right of the vertical asymptote and substitute its values to the given rational function. Then plot these points in the Cartesian plane. So, yan po to the right of 0 are numbers, positive numbers po yan. Positive numbers po ang nasa kanan. So, we have here
Ayan po. Ito po yung given natin, yung 1/x. Ngayon, try daw po natin, ano ba yung mga numbers na nasa kanan? Di ba kung number line po yan, or yung x-axis po natin yan, 0 po ang nasa gitna, then positive 1, positive 2, positive 3 po yung nasa kanan. Then yung nasa kaliwa po natin ay negative 1, negative 2, and negative 3. So, ganyan po yung gagawin. Substitute lang po natin yung value ng x sa sa given na rational functions po natin. So, we have 1/x po yung given natin, di ba? Ang gagawin lang po, substitute yung value ng x to 1. So, we have 1/1. So, we have 1 divided by 1 is 1. So, yan po. Nakatutok po siya dito. So, ang points po pala ay 1 at 1. Then, next naman po, we have 1/x. So, we have 1 copy. Yung value po ng x, pangalawa na po tayo, 2. So, over 2. So, 1/2 po yung value. Ayan po nakakulay blue. Kung saan po siya nakatutok na arrow. And then, yung 3 po natin, try po natin yung 3. So, eto po yun yung pangatlo. 1/x po yung given. So, we have 1. And then the x value is 3. So, we have 1/3. So, ayan na po yung mga values po natin. So, we have positive 1, positive 1. Dito po nanggaling yon. 2 and 1/2. And 3, 1/3. Ngayon, sa left naman po, ang mga value po natin dyan sa left po ng 0, sa kaliwa po ng 0 ay negative 1, negative 2, and negative 3. Substitute these values to the given rational function. So, yun nga po, yung 1/x. So, we have 1/x. So, we have 1/, yung x po natin ay negative 1. And 1 divided by negative 1 is, yan po, negative 1. So, eto po siya nun. Then, next naman po, negative 2 naman po yung ipalit po natin. We have 1/x equals 1, copy. Then, x po natin ay negative 2. So, 1 divided by negative 2 is negative 1/2. So, eto po siya nun. Next naman po, ganun din sa negative 3. So, ang sagot po natin ay negative 1/3. So, papalitan mo lang po yung value ng x mo doon sa nasa left po ng 0. Ito naman pong nasa kabila ay nasa right ng 0. So, ganyan po. Meron na po tayong table of values. Ngayon, makikita natin na yung vertical asymptote po natin, ito yung naka-orange po dito. Ayan po siya. Ito po nun yung vertical asymptote kasi nga po, x equals 0 po yung nakuha natin. Ito po yung 0. Sabi po vertical. So, patayo po. Tituntunin nyo po yung linya. Nasa within the y-axis po siya niyan. Then, yung pong mga nakuha nating value na to, negative 1, negative 1, nasan po yan? Nasan po yung negative 1? Ito po, sa x-axis. Sa y-axis, nasan po yung negative 1? Dito po sa ilalim. So, ito po yun. Then, next naman po, negative 2, negative 1/2. So, ito po yung negative 2, negative 1/2 po, hindi po aabot sa 1. So, dito po yung banda. Next naman po, we have negative 3, tapos negative 1/3. Negative 3 po, ito po yun. Then, negative 1/3, hindi po aabot ulit sa 1. So, ito po. So, nung kinonect niya, ayan na po siya. Ganyan na po yung naging graph. So, ganun din po yung gagawin mo sa, dito po sa positive. So, 1 and 1. So, ito po yung 1 sa x-axis. Then, sa y-axis po, positive 1, ito po siya. So, dito mo po ipa-plot. Dito po siya naka-plot nun. Kung saan po sila mag-meet. Okay. Then, next naman po, positive 2 and 1/2. Positive 2, ito po yung positive 2. Ito po siya. Ito po yung positive 2. Then, 1/2 po. Hindi po aabot sa 1 yon, kalahati. So, kung saan po sila nag-meet, ayan, dito po siya naka-plot po nun. Then, and so on. Tapos, kapag na-plot mo na po yung given, i-connect lang po yung points. So, naging ganyan po yung graph niya. Nakuha niyo po yun? Okay. Next, we have this horizontal asymptote. Kung kanina, yung pong vertical asymptote ay patayo,
Ngayon naman po, ang vertical asymptote natin ay pahiga. So, horizontal asymptote is a y value on a graph which a graph of the function approaches but will never reach. This line is parallel to or within the x-axis of the Cartesian plane. So, kulang po ng letter T. In finding the horizontal asymptote, the degree and the leading coefficients of the leading term are to be considered. So dito po kasi ang kino-consider po natin ay yung degree at saka po yung leading coefficient po ng leading term po natin. So para po mas maintindihan nyo, ito po yung mga example. So example 2. In this given graph, we can see that the vertical asymptote is -2. So ito po given po yung graph. So nakikita nyo po yung patayong linya, ayan po yung vertical asymptote natin. Nasaan po siya? -2. So yung value po natin ay -2. And the horizontal asymptote is y equals 3. Nasaan po yung positive 3? Nasa taas po. Ito pong aso na to. Ayan po yung asymptote po natin. Yung vertical at horizontal asymptote po natin. So as you can see, meron po tayong given na graph. Ayan po, kung mapapansin nyo, akala nyo po dumidikit na po yung asymptote po natin sa graph, pero hindi po. Hindi po sila magmimit. Ayan po yung asymptote. Ito po yung asymptote, vertical and horizontal, and then ito po yung graph, yung naka-curve. So, hindi po magmimit yung graph natin at yung mga asymptote po. Kahit paka-extend mo po ito, hindi po sila magmimit. They get closer and closer to but will never meet together. Okay. So, ito po yung mga kailangan tandaan para po ma-identify po natin or mahanap po yung value ng horizontal asymptote. So, let n be the degree of the numerator. Degree ng numerator meaning, ito po yung highest exponent ng numerator po natin. Then, let D be the degree of the denominator. So, yung letter D naman po, yung degree or yung highest exponent ng denominator. Kapag ka daw po si N ay mas mababa kaysa kay D, the horizontal asymptote is 0. Ayun na po, huwag ka na mag-solve. Kapag ka nakita mo na yung given mo po, mas mataas po yung degree niya, mas mataas yung degree ng denominator mo kaysa sa numerator, so ang value po ay y equals 0. Say for example, we have x over x squared. Example lang po yan. So as you can see, i-compare po natin yung degree. Ang degree po ng numerator natin ay 1. Ang degree po ng denominator natin ay 2. So 1 tapos 2. Nasaan po yung mas mataas? Yung 2. So nakatutok po doon sa denominator. Di ba po numerator? Denominator. So, mas mataas po yung denominator. So, wag ka na pong mag-solve. Ang value po agad niyan ng horizontal asymptote mo ay 0. Y equals 0. Then, kapag ka naman daw po kabaliktaran, dito sa number 2, n is greater than letter D or yung degree ng denominator. Say, for example, we have x squared over x. So, yung 2 po, tapos 1. So, yung numerator mo, yung degree ng denominator mo ay 1. Compare po natin, mas mataas yung sa numerator. Kaya po, there is no horizontal asymptote. So, kapag wala tayong horizontal asymptote, dyan po papasok yung pangatlong asymptote po natin. Then, if ever naman po na mag-equal, say for example, we have 2x over 6x. Ang degree po nito ay 1 ng numerator. Ang degree ng denominator ay 1 din po. So, same po sila. Equal. N is equal to D. Or the degree of both numerator and denominator are equal. Okay. So, ang gagawin mo po, hanapin po yung numerical coefficient po nila or yung leading coefficients. So, we have 2 over 6. Ngayon, simplify mo lang po yan. We have 1/3. So, ayan na po yung value ng horizontal asymptote mo. Y equals 1/3. So, para po mas malaman po natin yan at mas maintindihan, ito po yung mnemonics na ginagamit po natin. Buo, both, and that's DC. Buo. Bakit po buo? B, bigger. U, under.
And yung pong parang O, 0 po yun. Bigger under y equals 0. Bigger under y equals 0. Pagka naman both end, bigger on top, none. Wala po tayong horizontal asymptote. Kapag ka naman po equal, that's DC. Degree are the same. Divide their coefficients. So, ganun po. Buo, bigger under, y equals 0. Both end, bigger on top, none. Wala po tayong horizontal asymptote. And that's DC, degree are the same, divide their coefficient. So, ito pong contents na to, yung pong mnemonics natin, ay nakuha ko dyan sa link na yan, pero may mga binago po ako. Okay? Okay, say for example, ito po yung mga given po natin. So, number 1, we have x minus 3 over x squared minus 7x plus 12. Then, sa number 2 po, we have x squared minus 5x plus 6 over x squared minus 7x plus 12. Then, number 3 po is x squared minus 7x plus 12 over x minus 3. So, isa-isahin po natin yan. Doon muna tayo sa number 1. So, sagutan muna po natin yung number 1. So, ang unang step po para makuha po yung horizontal asymptote, just like po doon sa ginawa natin sa vertical asymptote, i-reduce po natin sa simplest form or lowest term. Okay. So, yung pong x minus 3 over x squared minus 7x plus 12, sa taas po, copy na lang kasi nakasimplify na po yan. And then, yung ilalim po, i-assume nyo na meron ka pong makakancel. So, we have x minus 3. Copy mo na yon. Isipin nyo na lang po, ano kaya yung kailangan kong i-multiply kay negative 3 para po makuha yung positive 12. Ganyan po kasi yung rule sa pagkuha po ng factors ng quadratic equation. Okay. So, tingnan mo yung dulo, x minus 3 or negative 3 po yung second term niya. Ano kaya yung kailangan mong i-multiply kay negative 3 para makuha mo yung positive 12? Ma'am, negative 4 lang po yung pwede. So, ayun, lagyan mo lang po ng x sa unahan. X minus 4. Ngayon, check mo pa rin kung tama. Baka naman kasi may mali. So, kapag ka ito, yung x minus 3 times x minus 4, minultiply mo, kapag ka ang lumabas ay x squared minus 7x plus 12, tama po yan. Then, kapag ka okay na, cancel mo na po yung magkapareha sa taas at sa baba. Since wala na pong naiiwan sa taas, na cancel po natin yung x minus 3, 1 na lang po yan. May maiiwan po, baka kala nyo po 0 po ang nasa taas. Pagka po na-cancel lang, 1 po yung maiiwan dyan, kaya po may 1 tayo sa numerator. And then, sa denominator po, ang maiiwan ay x minus 4. So, eto na po yung simplified form po natin. Ngayon, ang next po natin na gagawin, sabi po dun sa kailangan natin tandaan, sabi niya po, buo, both end, that's DC. Saan po kaya siya pasok? So, let's discuss. Yung pong 1, compare po natin yung degree, yung step 2, ng numerator at denominator based from the simplest form po na nakuha natin sa step 1. Ngayon, yung numerator po natin ay 1. Take note that the number are in their 0 degree. Kapag ka po number lang, 0 po yung degree nun. Kapag ka naman yung denominator, x minus 4, makikita nyo po or hindi nyo po nakikita yung number or exponent ng x, automatic 1 po yun. Imaginary 1 po yung exponent po ng, ng x natin dito. So, ayan po yung mataas, 1, tsaka 0. Syempre, mas mataas yung 1. So, ang leading term or leading coefficient po ng x, wala ka pong nakikitang number, kaya po, it is an imaginary 1. Okay, imaginary 1 po yung exponent ng leading term natin ng x, tapos yung coefficient niya po ay 1 din. Therefore, pasok po siya dun sa, saan po siya pasok? Sa buo. Dun po siya sa buo. Bigger under, kasi po 1 po dito, tas 0. 0, tapos po 1. Mas mataas po yung ilalim. So, n is less than d. So, bigger under po siya. That means y equals 0. So, yun pong, ano po natin, horizontal asymptote po natin, eto, kung saan po nakatutok tong blue na yan. Eto po siya, yung dash line po dito na mapapansin po ninyo. Naka-dash line. So, saktong-sakto po siya
nakaparallel po siya sa x-axis. So, ito po kasi yung value ng 0, and then yung horizontal pahiga, kaya ganyan mo po siyang ililinya. Ganyan mo po siyang igagraph, dash line po na pahiga. Ngayon, ang range po ng given natin na to, ang range po ay given by, ayan, negative infinity. So, ang range po natin, negative infinity, meaning po, kapag ka-in-extend po natin yan, papunta sa negative. Ito din po, papuntang negative. Ito naman pong kabila natin na graph, papuntang positive po yan pagka nag-extend po tayo. Dito naman po, positive din po siya papunta sa kanan kapag ka-in-extend pa natin yung graph. So, negative infinity to 0, union of 0 to positive infinity. So, kung ano lang po yung value dyan, gayahin nyo lang po. Ayun lang po yung nagbabago. Okay? Then next example, example number 2. We have here x squared minus 5x plus 6 over x squared minus 7x plus 12. So, ang gagawin po, i-reduce to lowest term or simplest form po muna bago po natin i-compare yung mga degree. So, dito po, gamitin po yung napag-aralan sa grade 9. So, yun pong sa quadratic formula. Pwede nyo pong gamitin yan. Sa quadratic, ano po kasi yan? Quadratic equation. Hahanapin po yung mga factors. So, dito po para malaman mo kung ano yung factors. So, we have x squared minus 5x plus 6. Okay. Ang titingnan mo lang po dyan, dahil x squared po siya, automatic, ang una niya pong, ang factors niya po ay may letter x. X and x, paghiwalayin niyo po. Ngayon, meron ka pang blanco dito na ilalagay na number. Ngayon po, tingin ka dito sa last term, positive 6. Positive 6 po. Ngayon po, ano po ba yung number? Dalawang number na kapag multiply mo po ay positive 6. So, we have negative 2, tsaka po negative 3. Pagka multiply, positive 6 po yan. O kaya naman po, pwede rin pong positive 2, tsaka po positive 3. Ngayon, tingin ka po sa nasa gitna, negative 5. Kapag kabo ba pinag-add yung negative 2, tsaka po negative 3, negative 5 po ba yung sagot? Yes po. Kaya that means, susulat mo dito sa katabi ng x, x minus 2, and x minus 3. Doon po siya pasok. So, yung factors po niyan, ayan. Ito po siya, x minus 3 times x minus 2. Ganun din po yung gagawin dito sa denominator. So, ang factors po niyan ay x minus 3 times x minus 4. So, na-cancel po yung x minus 3. Ang naiwan po sa numerator ay x minus 2. Denominator po ay x minus 4. Ngayon po, i-compare po natin yung mga degree. So, we have x minus 2. Ang degree po niya ng exponent po ay 1. Dito naman po, ang exponent din po ng denominator ay 1. So, that means equal po silang dalawa. Ano pong sabi kapag ka-equal? Ang gagawin po natin, divide the leading coefficient of the numerator and denominator. Ano po ba yung leading coefficient ng x minus 2 over x minus 4? So, kung makikita nyo po walang number dito, ito po kasi yung may degree. So, 1 po dyan, 1 din dito. So, 1 divided by 1, ito po yon is 1. So, yung value po ng horizontal asymptote natin ay 1. Y equals 1. So, eto po siya noon. Ito po yung 1. So, kapag ka nag-dash line ka po, ayan. So, eto po yung horizontal asymptote po natin. Ngayon, kung makikita nyo dito sa graph, meron din ikaw na vertical asymptote. Lagi po kasing may vertical asymptote yung mga rational functions po natin. Sa horizontal asymptote lang po, nagkakaiba-iba. So, ganyan po yung value. So, yung y po natin ay 1. So, yan po. Doon lang po nanggaling. Same na lang po yung negative at positive, infinity, tsaka po yung union. Kasi kapag ka nag-extend ka po ng graph, ganun po siya yung mangyayari. Hindi pa rin naman po didikit at papunta to sa negative, pababa to sa negative. Ito po papunta sa kanan, papataas din po siya, pa-positive din po yung value. Dito naman po, paakyat, positive din po yung value. Kaya we have the positive and negative infinity. Okay? Then last example, number 3.
So, ganun din po yan. Katulad po ng example number 1 ko, pinagbaliktad ko lang po. So, we have to reduce to lowest term. So, yung x squared minus 7x plus 12, eto po yung factors niya. X minus 4 times x minus 3. Then, yung ilalim po natin is x minus 3. So, we have to cancel yung pong magkapareha sa taas at sa baba. So, ang maiiwan po is x minus 4 over 1 or simply x minus 4. Ngayon po, i-compare na po natin yung degree. We have x minus 4 here. Ang ano po niyan, exponent po niyan ay imaginary 1. Sa ilalim naman po, dahil number lang, 0 po yung degree. Ngayon, dahil mas mataas po yung numerator natin kaysa sa denominator, yung degree nila, there is no horizontal asymptote. So, dyan po papasok yung slant or oblique asymptote po natin. Okay?